Galit ako ngayon at gusto kong sabihin ang totoo dito sa TikTok. Kakauwi ko lang galing sa World Travel Expo sa Glorietta, and ito po yung napakalalang nangyari. Dito po sa World Expo na to, merong kinuha sa isang agency na mag-part-time ng mga Pilipino. Yung nakuha ay isang babae, isang lalaki, at saka isang photographer na lalaki. Alam niyo po ba anong nangyari? First day pa lang may nanakaw na pera sa mga kasama ko na Taiwanese. So, parang iniisip natin, sige, mag-ingat na lang sa susunod para wala nang perang mawawala. So, okay lang yun. On the second day, walang nawala. Alam niyo po ba, on the third day, today, Sunday, nawala na naman ng pera at hindi na peso ang kinuha. Taiwan dollar na talaga yung kinuha na pera. So, dahil na meron kaming suspect kasi 3 lang naman silang nandun, so nireport sa agency. Ako bilang isang Pilipino, talagang nahihiya ako kasi hindi naman lahat ng mga Pilipino magnanakaw, 'di ba? At sa 3 araw na 'yan, magnanakaw ka pa, hindi ka ba nahihiya? 'Di ba? Tapos may agency ka, syempre matitrace ka kung ikaw ba talaga ang nagnakaw. Tapos, yun kinausap ng Taiwanese na nangyari sa amin, nawalan kami ng maraming pera, tapos halos wala na kaming pera ngayon, ganitong ganyan, so ano ba, paano ba to gawin? Tapos, yun pala, yung agency nila, sinabihan yung part-timer nila agad. Hindi man lang parang ginawang sekreto at pagbalik sa agency, pagsabihan na ano ba, kayo bang kumuha o hindi. Wala, ang ginawa ng agency, pinasa yung responsibility sa nag-part-time. So, ang ginawa ng nag-part-time, lalo na yung babae na lagi talagang pumapasok sa loob, sinabi niya na hindi siya. So, parang nag-okay na lang. Pinirmahan na lang yung kontrata at para makauwi na kaming lahat kasi gabi na, di ba? Alam niyo po ba kung anong ginawa ng babae? Nagsabi pa siya sa agency nila na hindi naman ako ang parating pumapasok sa loob. Pati yung host nila, naku, dinamay pa ako. As in, parang gusto niyang ipalabas na hindi lang siya yung pumapasok doon. Oh my God, pumapasok ako doon para lang magpalit ng damit. Tapos, kung talagang kukuha ka ng pera, bakit yung bag ko ay nasa labas? So, alam nyo, ang gusto ko lang ipalabas dito is, gumawa ka na ng masama, nang damay ka pa. 'Di ba? Tapos, ingat na ingat yung isang tao, like ako, I'm really into my reputation and I'm a very honest person. So, right that very moment na sinabi sa akin ng Taiwanese na yun yung sinabi niya. So, pinagsabihan ko siya. Harap-harapan. Sabi ko, huwag kang magsabi ng masama, lalo pat hindi mo alam. Siyempre, ikaw ang nakikita na lagi kang pumapasok doon, kaya ikaw ang nireport. Pero hindi ka pwedeng magsabi ng ibang tao, lalo pat hindi mo alam. So, ang responsibility mo, sabihin mo ang totoo at dapat ipaglaban mo sa sarili mo na wala ka talagang ginagawang masama, di ba? So, bakit ka mangdamay ng ibang tao? And, to be very honest, kung kukuha ka man lang ng pera, yung bag mo nasa labas, paano ko makukuha yung pera, di ba? So, parang, alam nyo, hiyang-hiya na ako, kasi nga Pilipino sila, gumagawa sila ng masama, 3 araw, nagnakaw sila ng pera, tapos nang damay pa sila ng ibang tao. Hindi na nahiya, di ba? Ang kapal ng muka. Tapos, sa expo, ang daming mga Pilipino, pinagsilbihan namin, binigyan namin ng kung anong-anong mga gifts. Tapos, itong mga taong to na binigyan pa ng part-time, na meron pang saktong bayad, gumawa pa ng masama, nagnakaw pa sa mga Taiwanese. Ganyan kakapal ng muka, di ba? So, ano ba talaga, mga kababayan natin, pwede ba, huwag tayo namang maging ganyan? Kasi nadadama yung gumagawa ng maganda.